Oo. Wala siyang Depende yan eh. Depende sa director eh. Meron director na talagang meron siya dinededicate na, o sige, ikaw magaling na, ikaw marap sa media, sabihin mo ito, ganyan. O di kaya, merong director na kung saan nangyari yung krimen, di ba? Nangyari sa Station 1. Yung station commander doon, siya na ang pinagana niya, o ikaw na kumarap niya sa media, considering na alam mo yan, pero station niya, alam mo yung detalye. Pero meron naman director na kinukuha niya lahat ng detalye, na alam niya, tapos siya umaharap sa media para kasi nagkakaroon na kami parang walang mali yung sa... Para po walang cost. So, Niya po. pag may crisis po. nagpapatawag na kami itong opisina. Opo. Wala namang crisis dito dahil konti rin naman yung staff niya. Buong WPD po. Opo, buong Kanyari po, WPD. biglang may... Ibig sabihin yung director. Opo, opo. Ano ba yung may hostage taking? Ano? Opo, yun, crisis. Oo, meron kami talaga yan eh. Meron kami naka-delegate para sa kanyang klaseng trabaho. Kasi siya may training to po. Miyembro yan ng ng Crisis Management Committee. Meron kaming ganung committee. Kunyari magpapa-interview. Opo. Siyempre, laging may go signal ng director. So hindi Para po po siya rin po yung... Tsaka sa itaas, sa high headquarters, ang pulis hindi basta-basta nagpapa-interview. Kailangan merong authority galing sa superior nila. Hindi ko, At dapat, pag nagpa-interview, particular sa TV, naka-uniform eh. Sabihin, kunyari, may schedule ng interview. Opo. Siyempre, depende sa topic. Anong topic mo interview, di ba? Kunyari, usually naman, i-interview pag may incident yung nakawa, di ba? Opo. Merong massacre, mga sensational, di ba? Opo. Hindi naman ang usual yung binibigay. May So, siyempre, bago ka magpa-interview, kunyari ako, papa-interview ako, siyempre, alam ko kailangan detalye. Related po kayo. Yung station commander na nangyari ko siya nakakasama, pupunin ko lahat yung incident report, yung spot report, pati yung progress, para pag-interview ako, isasabi ko. So meaning po sir, hindi po, wala pong secretary na gumagawa mismo ng statement mo, kundi ako, ikaw lang po. Meron po kayo na statement? Hindi. Kasi may nangyaring massacre sa area ng Station 1, di ba? So, ibig sabihin, ang mga hawak mo ng Station 1. So, sila ang bahala kuha ng yung istorya, yung detalye, tapos papasok yung homicide namin dito. Tapos ipo-forward yan doon sa opisyal o sa direktor. Siyempre, babasahin ng malalaman niya yung mga account niya kung nangyari. So, yung media naman, pag in-interview siya, hindi naman isasagot niya. Base sa report na ibinigay ito ano. Paano po naman sir, for example, kunyari nagkaroon po ng crisis tapos hiningan po kayo ng statement, paano nyo po parang yung sa rebuilding process? Paano nyo, kunyari may negative issues po tungkol sa hostage taking, yung negotiator, kung may authority ang director, sabihin mo, sige, pwede yan, sagutin mo yung Pero po, karaniwan po sa mga naging interview ng mga police po, ambush po ba o yung pinaghahandaan po talaga? Hindi, minsan may yung on the spot eh. Di ba nakita nyo sa Opo, yung hinaharang po. Pagka natulugan ng mga reporter na merong shooting doon, may pari na kami namatay. Doon respond kayo sila. Minsan kasabay pa ng mga soko. Tapos doon, during mga pag-imbestiga ng police, on the spot minsan tinatanong nila. Kaya minsan napapano yung pulis minsan napapatawag sa kami. Considering na minsan rumi-respond, hindi naka-proper attire. Minsan nakasando, naka-ano, bawal sa amin yun. So, dapat po on the time, naka-uniform po kayo? Oo. Kaya nga kinukontrol natin yung pagpapa-interview. Para yung kasi minsan,
Kasi pagka ang pulis, pag nagbigay ng maling information, yun eh. Oh. Unlike sa inyo, kung ano yung marinig nyo, binabato nyo eh. Diba? Walang confirmation eh. Sabi kasi, kinukumpirm namin kasi mayroong magkamali eh. Ganun lang ano. Kaya minsan sinasabi nyo, mas mabilis ang media, di ba? Magbigay ng report. Sa amin kasi hindi kami basta-basta nagbibigay eh. Sa inyo, hearsay na. Pwede nyo iba to eh. Kawawa naman eh. Kaya sa amin, bago namin iba to yan, informado na ito eh. Dadami Ang kunyari sinabi, hindi na suspect tapos hindi naman pala. Opo. Paano po yun? Paano po ninyo binabawi yun? Binabawi niyo po ba or inaayos yung Pagka gano'n ang nangyari, magpapatawag siyempre ng press conference yan. Para once and for all, ma-settle na lahat at ito ang lumabas sa walang paindiktasyon namin ganito. Pero in final analysis ng lahat ng ebidensya na nalakap namin, ito ang nagtuturo na ang suspect pala ito. Yan yung tatanong eh, bakit yun ang suspect? Kasi sabi ng ebidensya ito, ganyan. So yun na, may magiging ano. Kaya nagkakaroon na ng correction doon. Kaya mapapansin nyo minsan, di ba? Nagpapatawag ng press call. Yun na yung strategy yun eh. Opo. Parang Strategy nila yun eh. bang ganun? Wala. Pwede na. Kasi parang job na rin po yun. Of mga spinmeister. Yung parang, kunyari ako po presidente, may sinabi ako. Tapos yung mga spinmeister, parang, kunyari yung sinabi ko presidente ako, parang negative sa public. Bali mga spinmeister, magpapa-interview din sila na parang ipapalabas nila na hindi ganun yung gusto kong sabihin. Na negative na nga yung sinabi ko, gagawin nila, ipapakitik nila. Hindi pwede rin yun eh. Kailangan ko sa inyo factual po. Kasi mga report. pag sinabi ng director na ganito, tapos may magsasalita ng ibang ano na hindi ganon, ano yun, na masama yun. Hindi magiging maganda sa imahe namin yun. Diba? Sinabi nung pinakamataas, ganon, tapos nasabihin nito, hindi. Diba? Pahiya naman yung ano no, diba? Masama naman sa itaas yun. Kaya nga, ang pag-ano sa media kailangan na hindi basta-basta rin. Kaya nga, dapat mo. Kasi once na magbigay ka ng misinformation o information, o na ano yung organization, saka sa organization, papatama rin. Hindi na maganda imahe. Thank you po. Sir, thank you po.